Sa layong mapalakas ang pamumuhunan at makalikha ng mas maraming trabaho, inaprubahan na ng 2 komite sa Kamara ang ilang mahahalagang panukala kaugnay ng paglikha at pagpapalawak ng Special Economic Zone sa bansa. Para sa 13 sa tanghali, si Sofia Potenciano live. Magandang tanghali, Sofia. Naprobahan na sa committee level ang mga resolusyon at substitute bills na layon lumikha at magpalawak ng Special Economic Zone sa bansa. Sa pagsanib na pagdinig ng House Committee on Economic Affairs at Committee on Trade and Industry, inaprubahan ang House Resolution 633 na naghihimo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iproklama ang Bicol Ecozone sa Libon Albay bilang Public Special Economic Zone. Ang resolusyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bagong economic designation. Ito ay tungkol sa isang makasaysayang pagkakataon para sa buong Bicol Region. Ayon sa may akda na si Representative Adrian Salceda, magiging kauna-unahang public ecozone sa rehiyon ng Bicol Ecozone at magbubukas ito ng mas malawak na oportunidad para sa industrial growth. Inihayag naman ng Philippine Economic Zone Authority ang buong suporta sa resolusyon. This is a living proof that ecozones really are very instrumental in bringing economic development in the community where it will be located or situated. From all of these sleepy towns, cogonal areas, once an economic zone is established, economic development starts, bustling industries will grow, and millions of employment will now follow. Aprobado rin ang substitute bill sa House Bill 3112 na lilikha ng Green Industrial Zone Program na magsusulong ng environmentally sustainable industrial development, magbibigay ng insentibo sa eco-friendly enterprises at lumikha ng green jobs. Lusot din ang panukalang magpapalakas sa kapangyarihan ng PEZA upang mas makahikayat ng strategic investments at may sulong ang mga zone na nakatutok sa digital at climate resilient na ekonomiya. Binigyan din ng PhilEA President Francisco Zaldriaga na napapanahon ng pag-amyenda sa PEZA Act upang matiyak na mananatiling competitive ang bansa sa harap ng mga hamon o sa harap ng mga panlabas na hamon. Maraming salamat, Sofia Potenciano.